Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa inyo. Just call me Porsche. Isa rin po ako sa mga taga-subaybay nyo Kuya E and please take care of yourself. Marami po kami nagmamahal at sumusuporta sa iyo Kuya E dahil inspiring po ang channel nyo. Marami pa rin namang hindi nakakaintindi ng mga kwento ng tulad namin kaya please, lawakan mo pa ang pag-umunawa nyo. Alam ko pong may mga tao lang din naman na hindi naman talaga alam ang sinasabi nila or minsan naman po masyado lang po na nagmamataas. Pupunahin nila ang mga mali na detalye sa bawat kwento. Kuya E, sa totoo po, masarap makinig sa inyo lalo na kapag after work at bago matulog. Minsan po nakakalimutan ko ang mga problema ko kaya salamat po. Kuya E, itong ibabahagi ko po sa inyo ay hindi na rin naman po bago. Tungkol po ito sa akin pong pinsan na nakakalakihan ko po na may ginagawa kami. Sa totoo rin po akala ko kakaiba rin ako pero nang marinig ang mga samot-saring kwento ng mga senders nyo tungkol sa kanilang pinsang lalaki ay nakapagpaluwag po ng aking dibdib. Hindi naman po pala ako naiiba. Nagsimula po ito Kuya E nung 15 years old ako. Pero alam ko naman po noon pa lang na nagkakagusto ko sa kapwa ko pero hindi sa aking pinsan na may mabilis na pangyayari. Nagbakasyon po kami noon Kuya E sa mga pinsan ko sa probinsya ng Quezon. Doon po ako sa kwarto ng pinsan ko nang itago natin sa pangalang Lindon. Si Lindon po Kuya E ay moreno at lalaking lalaki. Natuwa din naman ako kasi may kaedaran ako na mga kalaro doon. Wala pa naman ang isip ko noon sa mga trip o halimbawa ay yung makatikim ng kapwa ko, lalo na sa pinsan ko pa, kahit na batid ko na iba ako. Nakikisama, nakikipaglaro pa rin ako bilang lalaki. Kumbaga walang hadlang, Kuya E, ang naramdaman ko. So hindi ko napag-isipan ng pinsan ko kahit na sa edad kong yun ay may say ang pinsan ko. Maganda ang katawan niya Kuya E kasi batak ang katawan niya. Siya ang nag-iisang anak na lalaki at puro babae na mga kapatid niya. Unang gabi Kuya E, unang gabi ng pagtulog sa kwarto niya. Madaldal si Lindon pero hindi ko naisip na may ibang mangyayari sa amin ng gabing yon. Patay ang ilaw at tinanong ako ni Lindon kung matutulog na ako. Sinabi ko sa kanya na hindi pa naman. Sabi niya sa akin Kuya E, pinsan gusto mo ba na may gawin tayo? Sabi ko ano naman, gabi na baka mapagalitan pa tayo kapag lumabas tayo. Sabi naman niya, hindi naman. Pero wag ka maingay, baka mamaya isumbong mo ako. Sabi ko, ano nga yun? Sinabi niya sa akin Kuya E na wag daw akong gagalaw at magre-react sa gagawin niya. Yung kamay niya nilagay sa dibdib ko at syempre, ginalaw yung utong ko. Nagulat ako pero syempre may kung anong init akong naramdaman. Sabi ko, ano yan pinsan? Sabi niya, ano okay ka lang ba? Sabi ko, okay na ano? Wala siyang sabi-sabi, inabot ang kamay ko Kuya E at inilagay sa paps niya. Malambot yon pero alam na. Pero alam mo may sinasabi. May ipagmamalaki. Sabi ko pinsan hindi ko alam. Anong gagawin ko o anong gusto mo? Bulong niya, pinsan kainin mo kung gusto mo. Nagulat ako Kuya E sa salitang yon pero may anong kuryente sa akin na dumaloy. Ang kapangyarihan na pagiging mael. Ewan ko ba bakit ganun na binaba ko agad yon. Palibasang bagong paligo kami noon, Kuya E, mabango. Amoy sabon yon. Hindi ko alam anong gagawin ko pero nilaro ko yon Kuya E na parang lollipop hanggang sa lumabas na nga. Ang tunay na laki noon. In-enjoy ko si Lindon na aking pinsan. Sa totoo lang, nagulat ako sa haba at taba noon. Matagal kong nilaro yon. Hindi ko alam paano ko nagawa ang lahat ng yon. Hanggang sa hawakan niya ang ulo ko at yon. Hudyat na pasabog na nga ang bulkan, Kuya E. Hindi ko pinakawalan at unang beses ko nakatikim ng katas. Sobrang dami noon pero pinasimsim sa akin ni pinsan bago bitawan ang ulo ko. Tinanong niya ako kung okay ba. Sabi ko, oo naman. Sinabi niya sa akin na magaling ka pala. Sabi ko, first time ko nga eh. Paano, mauulit pa ba? Tanong niya sa akin. Sabi ko, okay lang naman. Tinanong niya ako at hanggang kailan ba kayo dito? Sabi ko, 3 araw lang. Sabi niya, sandali lang pala eh, edi enjoyin mo na. Buong gabi magdamag Kuya E, nakahawak ako doon sa paps niya. At kapag nararamdaman ko na gusto ko naman o kumibot o lumaki, alam na, bababa ako para lantakan yun.
Lantakan ulit ng lantakan yon. Hindi ko alam kung bakit ganun kabilis na parang close na close agad kami ni Lindon. Kinabukasan, pinasyal niya ako Kuya E kung saan-saan sa mga ilog tapos sinama niya ako na manghuli ng isda. Masaya ako Kuya E sa bakasyon na yon dahil kay Lindon. Bonus pa ang gabi na may nalalantakan ako. Sinubukan din niya Kuya E na lumantak sa akin pero sa tingin ko po, hindi naman po niya gusto yung ganon pero okay lang basta ako, in-enjoy ko siya. Marami akong ginagawa sa katawan niya na nagugustuhan niya Kuya E. Parang lahat ng L ko nailabas ko sa kanya na aking pinsan. Nasabi niya sa akin sana raw matagal pa ako roon. Sinabi niya sa akin na sana raw makapagbakasyon din siya sa amin. Nagsabi siya kay Papa at sinabi naman na sige kung gusto niya ay welcome sa amin. Nagulat sila na close agad kami ni pinsan. Hindi nila alam, may lihim kami sa mga nagdaang gabi. Iyon Kuya E ang isa sa karanasan ko na hindi malilimutan sa isa sa aking pinsan na si Lindon. Ang mga naganap sa amin ni Lindon sa probinsya, tunay ngang nagustuhan ko. At kapag nakakaramdam ako ng L, hindi ko maiwasan na alalahanin ang mga ginagawa ko kay Lindon. Yung paps niya, ang kanyang magandang katawan. Masasabi nga na iyon ang aking naging parausan. Namimiss ko si Lindon pero mukhang matagal pa bago kami muling magkita. Pero may alaala ako kay Lindon. Yung hinubad niyang brief Kuya E na sinabi niyang iuwi ko at amuyin ko raw kung namimiss ko siya. Yun talaga ang sinabi niya. Siguro nga si Lindon Kuya E ang gumising sa natutulog kong L, sabi nga. Kasi simula noon parang hinahanap-hanap ko talaga yon. Ang paglantak ng paps. Ang amoy ng lalaki na tulad ni Lindon. Naalala ko sa ilang gabi doon kina Lindon, gustong gusto ko na inaamoy ang kanyang kilikili. Hindi siya gumagamit ng deodorant, kaya natural at mabuhok yun na gustong gusto ko. Pero sa tagal Kuya E ng panahon na muli kaming magkikita, iniisip ko na gusto ko na magawa ulit yon na makalantak. Pero kanino? Isa-isa kong iniisip ang malalapit kong pinsan. Pero wala akong maisip na malapit sa amin o kaedaran ko lang. Meron pero masyadong bata. Ang isa naman ay malayo ang agwat sa akin. Si Toffee. Tama. Si Kuya Toffee. Ang tawag ko sa kanya ay Kuya Toffee kasi matanda siya sa akin. Nasa late 30s na siya Kuya E. Pero naisip ko, pwede. Single si Kuya Toffee. Dating nabigo sa girlfriend hanggang tumandang binata. Minsan Kuya E, sinusundo ako ni Kuya Toffee. Ginagawa niya akong helper doon sa construction na hinahawakan niya. Walang kaalam-alam si Kuya Toffee, Kuya E, sa kung ano ako at kung anong pinaplano ko sa kanya. Pero sa bagay, noon pa man wala naman sa isip ko talaga yung bagay na yun. Hindi na nga noong naranasan ko kay Lindon. Nagbago ang lahat sa akin. Naging madalas ang pagsarili at pagpasabog ko Kuya E dahil kay Lindon. Kapag naroon ako kina Kuya Toffee naman o sa construction man, tabi-tabi kaming matulog Kuya E. Dumating ang araw na sakto may gawa kami kinabukasan. Hapon pa lang nang sinundo ako ni Kuya Toffee. May inayos lang kami ni Kuya Toffee Kuya E at matapos yon, nagpasama sa akin. Magiinom daw muna siya sa kumpare niya. Pero hindi na niya ako pinainom Kuya E para raw ako ang magmamaneho ng motorsiklong dala namin kapag pauwi na kami. So nung oras na yon Kuya E, namulutan lang at kumain lang ako ng kumain doon sa inuman. Nakakatawa kasi puro lang nasa isip ko. Kasi nang umiihi si Kuya Toffee at nakita kong magsara ng zipper, bigla ko namang naisip na tamang-tama. Lasing tumamaya, lagot to sa akin. Hanggang nung 9:00 ng gabi Kuya E, sinabi ni Kuya Toffee, bago raw malasing siya ay umuwi na kami. Dahil sa maaga pa ang alis namin kinabukasan. So yun nga Kuya E, umuwi na kami at pumasok sa kanyang kwarto. Naghubad si Kuya Toffee ng pantalon. Sanay kasi siyang matulog ng naka-boxers lang. Kalapit man ako o hindi dahil hindi ko naman din pa naisipan na gagawin ko ang bagay na yun dati. Sabi ko grabe epekto sa akin ni Lindon. Ilang sandali pa Kuya E, narinig ko na naghihilik si Kuya Toffee.
Pero ako naman, hindi ako mapakali. Parang may gusto talaga akong gawin kay Kuya Toffee. Para-paraan, Kuya E, kumilos ako at pinatong ang aking kamay doon sa bahagi ng paps niya. Siguro sa elko hindi ko naramdam yung kaba. Kasi himas-himas ko na yon, Kuya E, hanggang sa ilang sandali pa ang malambot na hinahawakan ko, Kuya E, nagsimula ng magalit. Doon na ako sinimula ng kaba. Nakakagulat man for sure, hindi na rin tulog si Kuya Toffee. Naisip ko, Kuya E, na tanggalin ang kamay ko sa pagkakahawak doon. Pero ilang sandali naman ay inabot niya ang kamay ko. Waring hindi na ako pinahirapan dahil sa loob ng kanyang boxers, pinasok ang aking kamay. Naramdaman ko ang medyo malagkit na paps. Palibhasa, galing sa inuman. Hanggang, Kuya E, tila ba dinala na ako ng aking ulo doon pababa. Nanginginig man ako, naisip ko, ganun siguro talaga ang lalaki. Kapag okay lang na magpasubo. So Kuya E, nung gabi na yon, tuluyan na nga akong napasubo. Muli, ang nagawa ko kay Lindon ay naibaling ko kay Kuya Toffee. Sinimulan ko na yung lantakan. Hindi ko na naisip ang amoy alak. Alam ko na gustuhan yon ni Kuya Toffee dahil sa naririnig ko ang boses niya. Ang galing ko raw. Lalo akong ginanahan, Kuya E, hanggang sa muli ay maramdaman ko ang pagpulandit ng katas. Muli, nakatikim ako pero medyo mapait. Siguro dahil dala ng alak na nainom ni Kuya Toffee. Ibinalik ko lang ang kanyang boxers at umayos ako hanggang sa matulog na rin ako. Hindi ko alam ano ang mangyayari o sasabihin ni Kuya Toffee pero for sure ako na nagustuhan niya yon. Magmadaling araw, Kuya E, nagising naman ako na yung kamay ko naroon sa loob na naman ng boxers niya. Pero sure ako, Kuya E, na hindi ako ang may lagay nun. At kinalaw-kalaw niya. Humirit ng second round sa makatuwid ang Kuya Toffee na pinagbigyan ko naman. Hindi ko naisip na ang simpleng plano ng kamunduhan ay ganun magbubunga. Mabilis ko rin maisa sa katuparan na ang Kuya Toffee ko ay game rin pala. Naisip ko pa rin si Lindon pero masyado siyang malayo. Wala kaming usapan ni Kuya Toffee basta nasa kanya ako ay may mangyayari. Matagal pa, Kuya E, na may mga nagaganap sa amin ni Kuya Toffee. Hindi ako nagsasawa sa kanyang paps. Lagi niya akong pinamimili, Kuya E, ng mga gamit tulad ng mga damit. Sabi nga, bigay luho ko sa kanya na kinaiinggitan ng iba kong pinsan. Sa pagkakataong yun, Kuya E, masasabi ko na napamahal na rin ako kay Kuya Toffee. Kapag kaming dalawa ang magkasama, yumayakap, humihiga ako sa braso niya. Pero hindi naman nakikipag-kiss o ano pa man sa akin si Kuya Toffee. Tanggap ko naman yon. Pero syempre minsan nakaka-hurt din. Kasi kung iisipin ko ginagawa ko lahat sa kanya. Pero dumating ang panahon na naintindihan ko naman. Ginusto ko yun, so dapat hindi ako masaktan. Hindi man si Kuya Toffee ang nagpaaral sa akin, marami naman siyang naibigay, Kuya E, pero tulad ng mga narinig ko sa inyo, natigil po ang nangyayari sa amin ng mag-asawa si Kuya Toffee. Pero Kuya E, bago pa siya mag-asawa, naging bihira na yung nangyayari sa amin. At si Lindo naman, minsang nagbakasyon sa amin. Ikinapagtaka ni Kuya Toffee kung bakit hindi ako napupunta sa kanila. Nagulat siya at pinakilala ko ang pinsan kong si Lindon sa father side. Sa mother side ko kasi pinsan si Kuya Toffee. Iba na, Kuya E, ang mga ganap ng muling pagtatagpo namin ni Lindon. Sabi nga niya sa akin ay gumaling raw ako, Kuya E, sa paglantak na hinahanap-hanap niya talaga. Isang linggo, Kuya E, nakasama ko si Lindon at in-enjoy hanggang sa umuwi na muli siya sa probinsya. Nang umuwi si Lindon, doon ko ipinagtapat kay Kuya Toffee na siya ang una kong karanasan. Kaya raw pala ang busy ko, Kuya E, pero yun nga, sa paglipas ng panahon nag-asawa na rin si Kuya Toffee. Habang kami naman ni Lindon ay kapag nagkikita may nangyayari. Pero minsan pala, Kuya E, dahil nandyan sa tabi-tabi ang init na hinahanap mo, gugustuhin mo pa rin naman na magmahal. Pero hindi pwede o hindi ko gusto sa katugo ko na alam ko naman na hindi pagmamahal kundi init lang ang makukuha ko. Bago po ang aking kwento sa una kong boyfriend, Kuya E, maraming beses po na may nangyari sa pagbabalik ko at bakasyon sa pinsan kong si Lindon. Ganon rin kapag nasa amin siya.
Pero nag-abroad po si Lindon kaya nawalan na ako ng kalaro. Lalo na at nag-asawa na rin si Kuya Toffee. Bagaman may paminsan-minsang kate si Kuya Toffee na pinapalipas sa akin, naging seryoso na pa ako sa sarili ko na nais kong maghanap ng mamahalin. May friend kasi ako, Kuya E, na na mayroong boyfriend at naiinggit ako sa samahan nila. Sobrang mahal na mahal nila ang isa't isa. Sabi ko, late bloomer ako sa kaisipan na gustong magmahal dahil puro L naman ang dulot ng dalawa kong pinsan sa aking kabataan, si Lindon at si Kuya Toffee. Para bang dahil doon sa dalas na paglantak nagsawa na rin ako. Lalo na nag-abroad pa si Lindon na masyadong ma-L din. Pasensya na po sa mga listeners nyo, Kuya E, na kung sinabi nila na puro L ang story ko. Totoo naman. As kabataan, parang marami ka naman talagang gustong i-explore. Hindi naman po ako nagmamalinis, pero gusto ko rin naman po yung pure love. Secondary na lang yung L. After ko graduate at makapagtrabaho, masyado naman akong natutok sa aking work. May mga pinapadate sa akin ng friend kong bi, pero hindi ko ganun napagtuunan ng pansin. Minsan kami nag-uusap pa lang o mag-text halos hindi ko na sila nagugustuhan. O kapag may nakamit naman, syempre iba pa rin yung gusto mo, hindi talaga yung setup lang. Masasabi ko na ang naging karanasan ko sa dalawa kong pinsan, mas nagmulat sa akin ng maraming katotohanan na sila bilang straight ay parang wala lang din naman na mawawala kung magpapatikim o magpapalantak. At kung ready na sila sa iba, pwede ka na naman nilang pagbigyan pa o kung gusto mo rin naman o may oras pa sila. After sa dalawang pinsan ko, wala na akong naranasan pa muli noon, Kuya E. Parang sila na yung naging endgame ko when it comes to pagiging ma-L. 5 years na natigang, Kuya E. Puro work na lang ako after ko makagraduate ng college. Minsan natetempt pa rin ako pero biglang hindi natutuloy. Hirap akong magsariling sikap, Kuya E. Ewan ko ba parang hindi ko na maisip o wala na akong maisip na L sa katawan. Akala ko nga, Kuya E, kumbaga isa na ako doon sa taong hindi na tinatayuan. Tinitigasan man lang sa lagay na yon. Pero hindi naman pala sa ganun. Marahil nasa timing lang. At minsan kapag hindi mo na nga in-expect o hinanap, saka na lang naman talaga may babalik o darating sa'yo. Pero Kuya E, bago ako magpatuloy ay sa mga pagitan po ng taon na umuwi si Lindon mula sa ibang bansa, gusto niya na gawin namin pero sinabi kong hindi na tama yon. Inisip ko rin kasi na matanda na kami para doon. Hindi pa rin nawala ang L ni Lindon pero hindi ko na siya napagbigyan o natapatan. Isang event, Kuya E, ang dinaluhan namin ng mga friends ko kung saan ay may maraming mga bi. Maraming nakilala pero wala sa kanila ang pupukaw sa natutulog kong damdamin. May isang waiter doon o staff na mabait na daan ng daan sa amin. Pero hindi siya ang nagsaserve sa amin, Kuya E. Ewan ko ba pero halos inaabangan ko siya kapag dumadaan. Na nahalata na ng tropa ko. Matangkad na payat, moreno, maganda mga mata at lalaking lalaki ang waiter na itago natin sa pangalang Chito. Masyadong maraming tao kaya napakahirap kumuha ng koneksyon kung magkatinginan man kami or what. Halos manghaba ng leeg ko, Kuya E, every time na hinahanap ko si Chito. May moments po naman siguro ang lahat na kapag may nagustuhan ka or natipuhan ay nanaisin mo siyang makita palagian. Pero that night, Kuya E, sawi. Busy si Chito at hindi man lamang nagtama ang aming mga mata. Pauwi na kami nang habang sa labasan. Nagulat ako sa kausap ng aking tropa. Pinakilala niya sa akin si Chito. Nanlamig ang kamay ko. Sabi pa naman ni Gray na aking friend, Chito, may number ka naman, di ba? Napangiti si Chito. Lumabas ang kagwapuhan. At kapag ang kapal ng mukha ng tropa ko pero nagulat ako sa bigla niyang tanong kay Chito kung bi raw ba siya. Nakakahiya pero natawa si Chito at sinabi na, oo. Single? Wika ni Gray. Tumango si Chito. Pwede ka ba sa friend ko? Muli, napatingin si Chito at ngumiti. Sabi ba naman ni Gray kung pwede, anong number mo? Ganun kabilis. Hindi ko ina-expect na sasabihin ni Gray
sasabihin o ibibigay kay Gray ang number niya. Tinype ni Gray at sinend sa akin. Sabi ni Gray kay Chito, wait ko. Wait, sisend ko rin sa'yo number niya ha. Tumango-tango lang naman si Chito. Lasing na si Gray kasi hindi naman siya ganun kakapala mukha Kuya E kapag hindi lasing. Sabi ko iba talaga ang nagagawa ng alak. Ingat kayo, sabi ni Chito na siyang nagsara ng pinto. Nahihiya ako pero binalingan ko ng tingin. Nakangiti si Chito doon sa loob na kita sa glass door. May kilig Kuya E ang ngiti ni Chito kasi may pagkagwapo siya. Yun yata ang muling bumuhay, hindi sa L kundi sa aking kilig. Pwede rin naman pala akong kiligin, naisip ko Kuya E. At pag uwi ko, naligo po ako, lumabas doon sa aming veranda. Nagulat ako kasi may message, ingat at salamat. Chito. Sabi ko wow, nag-message talaga. Maraming makulit na customer Kuya E pero kung ayaw naman siguro ni Chito hindi naman niya ako i-message kahit isend lang o mismong ako pa ang magbigay ng number. Napangiti ako pero ayoko namang umasa Kuya E kasi naman syempre business yun so dapat magiliw sila sa customers. Yun lang na nasa isip ko. Nag-reply ako ng salamat kay Chito. Sumagot din siya ng sige, good night at pahinga ka na. Hindi ko na sinagot ang message niya dahil sabi ko para hindi na humaba pa. Pero may sumunod pa siyang message. Single ka rin ba? Ang bilis naman ng tanong ni Chito. Naisip ko tuloy anong isasagot ko. Well, single naman talaga ako pero kapag ganun ang tanong, ano bang maiisip mo? May balak ba siyang maging kami or what? Nag-overthink agad ako doon Kuya E. Biglang naramdaman ko na may tao sa likuran ko. Si tatay. Pinapasok ako dahil sa malamig na raw. Sa lahat ng mga nagawa ko sa pinsan ko Kuya E, wala silang kaalam-alam o malay ko ba baka di lang nila ako pinakialaman o pinahalata. So sa makatuwid Kuya E, hindi ko na po na-replyan agad si Chito. Pagbukas ko ng isang text niya ay baka tulog na raw ako. So sabi ko sa sarili ko, pwede nga, mag-iisip muna ako ng isasagot bukas. Magpabebe muna ng konti. Arte-artehan lang Kuya E, pero nag-isip din ako. Baka siya na nga yung hinahanap ko. Tipo ni Chito yung hindi halata at lalaking tingnan. Yung parang tropa lang. Hindi ko alam bakit agad ko siyang ina-imagine na napapangiti ako Kuya E. Para akong tanga sa pagkakahiga at pagbasa sa huling text niya. Kuya E, kinabukasan ko na nasagot si Chito. Sinabi kong pasensya na dahil sa nakatulog ako at syempre, valid naman sa kanya dahil anong oras na rin. So, single ka nga? Sabi ko, oo, but not ready to mingle. Sabi naman niya, ay, sayang naman. Sayang? Why naman? Wala, sagot ni Chito. Tapos sinundan niya ng tanong, pero masipag akong maghintay ha. From that moment, Kuya E at naging madalas na yung pagte-text namin. Kinilala ang isa't isa kahit text or tawag lang. Hindi naman ako ang first ni Chito Kuya E. Marami na rin siyang karanasan at karelasyon at proud siya na nagmahal siya. Though siya yung iniwan. Sa kadahilan ng hindi pa niya ma-prioritize ang pagmamahal dahil sa marami pa siyang responsibilidad. Pero gumagawa at nag-e-effort din daw naman siya. Kahit papaano nakita ko ang sarili ko kay Chito. Kasi marami pa akong gustong gawin sa aking pamilya. Pero syempre, kahit papaano gusto mo ng experience na tunay na relasyon. Yung feeling na may masasabi kang boyfriend o jowa. Madali naman kasi na maghanap ng L pero yung pagmamahal talaga ay mahirap. At Kuya E, madali naman kaming nagkadabelopan ni Chito. And ako yung gusto. Ang gusto ko, tapat sa relasyon. Same din siya. Naikwento niya yung mga past niya. And ako, naisip ko yun kung kailangan ko ba na makwento yung sa mga pinsan ko. And yes, naintindihan niya dahil even him ay may experience. Masaya kasama si Chito Kuya E. Makulit at bonus na smiling face ang nagdadala ng kagwapuhan niya. Madali siyang mahalin. Nakikita kami, lumalabas na kami, at minsan din group date naman. Walang nangyayari pa sa amin nun Kuya E kundi kissing scene. Masarap, magaling humalik si Chito. Pero naroon ako at nagpipigil hanggang doon na lang muna. Sa second month namin naging
kami na Kuya E. At may nangyari sa amin Kuya E, doon sa pangalawang buwan na pagkakilala namin. I must say na lahat ng karanasan ko sa pinsan ko, yun ang naging parang puhunan ko to enjoy yung ganun. Pero iba pala talaga kapag may pagmamahal na. Yung sasabihan ka ng I love you, masarap sa tenga. Pero syempre simula pa lang yun. Aasa ka lang muna pero pinakikita naman ni Chito. Sabi ko nun ay siya na. Good thing, galing siya sa mga matitinding relasyon at breakups. Naisip ko sa pagtagal ng aming relasyon, sobrang match kami ni Chito. Magaling din siyang lumantak. Pero hindi naman kami masyadong puro ganon dahil nga akala ko nga noon hindi na ako tatayuan pero okay naman. Mas naging focus kami ni Chito sa samahan at memories rather than yung sex life. Wala kaming masyadong issues Kuya E, and after na medyo maayos na yung mga kapatid at even me, sinunod naman namin ang aming sarili. And we've been together Kuya E for 10 years now. Actually this coming September pa. Masaya ako Kuya E na nag-manifest ng magandang love story at nangyari naman. Naisip ko talaga na kapag sa maagang edad marami kang gustong i-explore like me sa mga pinsan, but puti ay napunta ako sa totoong pagmamahal. Minsan din ako na nakapagduda sa pagmamahal pero pinatunayan ko rin naman na masarap din magmahal lalo na kapag mahal mo at mahal ka rin. Dahil yung L madaling makuha pero yung L na love mahirap. Salamat po Kuya E sa inyong pagbabasa po ng aking pong liham. Porsche, well, anyway Porsche, maraming salamat sa yung letter no. Yung kabataan mo, tama naman sinabi mo, marami kang in-explore nung kabataan, nagkaroon ka ng dalawang pinsan na nagkaroon ka ng karanasan. Pero good thing no, parang ikaw na mismo yung sa sarili mo na ay parang puro ganito na lang, parang ayoko na, parang ikaw na yung mismong nagtuwid dahil sabi mo nga nung mismong bumabalik-balik pa si Lindon inaayawan mo na, no? Parang nakakatuwa din naman yung ano mo talaga sa sarili mo na kagustuhan mo na ayaw ko na ng ganyan, gusto ko na ng may pagmamahal o gusto ko na ng relasyon na hindi mo syempre makukuha dun sa na alam mo naman na puro L lang unless ibibigay nila sa'yo, sasabihin nila sa'yo na mahal ka naman talaga niya. Pero syempre medyo mahirap din yun kasi pinsan mo naman sila, di ba? Ayun, so nakakatuwa lang din na dito sa iyong relationship na magte 10 years na kayo, and congratulations sa inyong dalawa, ay kumbaga sinabi mo pa na hindi yun yung naging center, yung pagiging mael, no? Nagpo-focus kayo sa mga moments which is talagang napakaganda. Very good talaga. At yun, napakaganda ng kwento mo, Porsche. Simula man, parang Porsche, nagsimula man sa mga kamunduhan o pagiging mael, pag-explore mo sa iyong pagkatao, pero ayun, pinatunayan mo naman sa sarili mo na meron ka rin naman na pagmamahal at yun ang gusto mo na maibahagi din, maibigay din. At ayun, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento dito sa inyong paboritong programa. Muli Porsche, maraming salamat sa iyong liham. At muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa na marami pong nag-message na nagko-comment, ayun, wala pa raw ba ganyang sulat, ba ganyan. Ako, actually kapag may sumulat sa akin, sinisigurado ko talaga na mababasa ko agad. Pero minsan lang talaga kapag busy, hindi ko na, halimbawa mga nakakaano ng 2 days or 3 days yun ganun lang naman tumatagal. Pero sa totoo lang, gusto ko lahat ng sulat, halimbawa pag send sa akin na yun, nababasa ko agad, no? Kahit upload ako makapag-upload lang ako na makapag-upload, basta sulat lang kayo ng sulat, lahat babasahin natin yan. Wala tayong lalampasan. Sabi ko nga kahit minsan yung mga sulat may sobrang kabastusan na, halimbawa yung mga pinagsasabi niya, syempre nagla-live edit naman ako nung mga habang binabasa ko kasi katulad ng sinabi ko kung bago pa lang ng mga nakikinig, sinabi ko naman dati na ako mismo nagugulat ako sa mga, halimbawa yung ending ng kwento, hindi ko alam na yung isa sobrang lungkot, yung isa naman masaya yung ending, no? Kahit ako mismo na natutuwa din ako minsan na
uy, ganito pala yung nangyari sa buhay niya. Nalulungkot din ako minsan, totoo lang, pag nababasa ko yung mga liham nila. Kahit papaano kasi, kumbaga yung emosyon ba, 'di ba? Yung emosyon na nararamdaman mo, yun. Muli po, maraming salamat po talaga sa mga sumusubaybay po dito po sa aking channel at sa inyong paboritong programa.